ba? Ng Pasig. Oh, happy holiday. Araw ng Pasig! Handa na sa mga malalaking balita, trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kahit idineklarang hindi Pilipino, nagpagpapadeport kay dating Mayor Alice Guo, posible pang matagalan ayon sa isang senador. Ronda Pilipinas. Roll out ng murang bigas sa Bacoor, Cavite, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Ronda Pilipinas. 200 peso legislated wage hike bill, binura. Hindi binura, binuhay. Kasi 200 din eh. Binuhay sa Kamara. Ronda Pilipinas. Venezuela, inakusahan ng Estados Unidos ng, kidnapping. Ronda Pilipinas. Signal HD Spikers wagi sa straight set sweep kontra Creamline Cool Smashers sa 2025 Premier Volleyball League. Ronda Pilipinas. Nasa gitna na tayo ng linggo pero magpapatuloy pa rin ba mga sunod-sunod na pag-ulan ngayong araw? Alamin mamaya ang live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. At Lara Kigaman, isang preschool teacher na sa Canada. Ronda Pilipinas. At sa NBA naman, nangaliwa si Mister pero hindi naman daw sinasadya. Parang pangalawang beses na nating NBA na ito. Parang gusto-gusto nyo na pag-usapan ito, ha? Alamin mamaya, NBA, naku, bawal ito report. Ronda Pilipinas. At totoo nga ba na mga people pleasers ay madalas produkto ng childhood emotional neglect? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Mga estudyante may pasok na rin daw tuwing Sabado, ha? Magagalit yung mga estudyante rito. Is it a fact or fake? Alamin! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Sa tabi ng Pasig, Yun! na ng ilog na Na kayo ng Pasig! ibig, lumaking paligid Yun! ng bundok na umuusok. Malinis naman ang ilog Pasig ngayon, di ba? Malinis na, di ba? Oh, meron lang mangilan-ngilan ng kaunti. Mangilan-ngilan, pero malinis na, di ba? Generally speaking, ay malinis na ang ilog Pasig. Doon, nabutas na lang talaga problema. Nabutas na lang talaga problema. Alam niyo yung harang na yon, ha? Dahil sa sobrang dami ng tubig, alam niyo nangyari? Nabutas. Oh, di ba? May takip yun dati. Sumuong yung tubig. Ano nangyari? Nabutas. Saan nangyari? Sa nabutas. Ano nangyari? Nabutas. Ano pa? Ano pa ang marumi? Pasig naman kayo. Ang marumi ngayon ay Metro Manila. Di ba, Yorme? Binabati natin si Mr. Cesar Chavez, ha? Idol natin yan. Boss natin yan. Boss Cesar! Magandang araw sa inyo at hindi na natuloy yung kape natin, ha?
Mukhang masarap-sarap na kape ang ipapainom mo sa akin, boss. Mukhang nag-iba ang lahat. Hoy, hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Alam niyo ang gusto kong pag-usapan. Meron hong panukala itong isang congressman na bigyan, ha? Oy, mga magulang, makinig kayo. Panukala pa lang naman ito. 1,000 pesos ang kada estudyante mula kinder hanggang college. Ilan ba estudyante natin ngayon? 27 million. 'Di ba? Kung isang buwan, 27 times 12, 27 times 12, tapos times 12. Tingnan mo nga kung magkano lalabas. Magkano lalabas ang ilalabas natin pera dyan sa panukala nitong si Congressman Leandro Legarda Leviste. Eto ba si Leandro Legarda Leviste? Anak ba ito ni Senator Legarda? Di ba? Oh, parang anak yata ito. Bata pa eh. Pogi. Oo, pogi. Oh, magkano? 1,000 pesos times 27 million. Okay? 27 million times 12 times 12. Bilyon na yan. Oo, di ba? Oh, yeah, mga magulang. Payag ba kayo? Siguro sabi ng mga nanay tatay, oo naman. May sakit ba kami? Tinatanong ba kami? 1,000 yan ho, ipanukala. Oo, na bigyan. Magkano? Kaya pa ba ng zero? Hindi na. Ako'y may kasagutan. Meron ako itatanong kay Congressman. Congressman, bago tayo mag 1,000 per student, baka pwede nating pag-isipan munang itayo yung mga kulang na classroom ng mga batang are. Yan muna siguro pagkagastusan. Palagay ko, yan ang kailangan. Ha? Yang mga classroom natin ay kulang na kulang. 3 shifts na ngayon, di ba? 3 shifts. Umaga, tanghali, at saka gabing-gabi. Di ba, no? Magkano? 8 billion? Almost? 8 billion. 3.8 billion. 3.8 billion. Magkano ba isang classroom ngayon? Mga ilang classroom yan, no? So, mas maganda. Sa akin lang to. Mas maganda classroom muna. Ang gagawin yata, ang purpose yata nitong si Congressman, para ma-motivate yung mga bata pumasok, yung 1,000. Kasi 1,000 yan per month. So, 1,000. Na naman. 1,000 divided by 20, Monday to Friday. Magkano baon per araw? Magkano lumalabas? 50 pesos? Pwede na, di ba? Oo, wala. Kami ni attorney nun. Magkano baon namin nun? Si attorney yata, Gis lang eh. Hindi, umabot na yan. Ako noon mga dala-2 piso, 5 piso. Pero ang pamasahe noon nasa 70 centavos no? Yata sa tricycle. Anong taon? Halika rito. Halika, papaliwanag ko sa'yo anong taon. Halika rito. Halika. Kunin mo nga yung patpat ko riyan para yung latigo ko dyan para maipaliwanag ko dito sa batang to kung anong taon. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide, DWIC News FM Regional Stations, and of course sa Radyo Ronda, RPN, at sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanina mga TV, Aliw Channel 23, at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis, anak ng Pasig. Pasig Day ko ngayon. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, matapos mapatunayang isang Chinese national at hindi kwalipikadong humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, si Alice Guo, posible pa rin tumagal ang pananatili nito sa Pilipinas. Sa panayam ng DWIC, nilinaw ni Senate Committee on Basic Education and Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian na kailangan munang panagutan ni Guo ang patong-patong na kasong nakasampa laban sa kanya bago simulan ang kanyang deportasyon.
Sa ilalim ng proseso natin, ang proseso natin ngayon, dapat sagutin mo muna yung mga kaso mo bago ka i-deport. So, sa dami-dami ng kaso niya, ang dami niyang kaso may money laundering, may human trafficking, mayroong sa lupa na binibili niya. May mga lupa, ang dami niyang biniling lupa. Sa atin, ang mga Pilipino lang ang pwedeng bumili ng lupa, pero siya bumili siya ng lupa. So may forfeiture case pa na haharapin niya. Di ba merong si Alice Guo, helicopter? Di ba pumili ng helicopter? Sino gumagamit ng helicopter na yan? Ngayon, samantala, kukumpiskay naman ng gobyerno ang mga ari-ariang nakapangalan kay Guo dahil hindi rin na niya ito kwalipikadong bumili ng kahit na anong lupain sa Pilipinas. Nakita ko, ang dami niyang biniling lupa sa may Alabang. Marami. Lalo na nung bandang huli na, nung naging mayor siya. Ang dami siyang binili. At yan ay hindi kasi pwede, pag hindi ka Pilipino, hindi ka pwede bumili ng lupa sa atin. Yan ang basic. So, kukunin ng gobyerno lahat yan. Nakapangalan sa kanya nung nakita namin. In fact, nakadeklara ito sa SALN niya. Senator, yung helicopter, nasaan? Sino gumagamit ng helicopter? Diyan sa Bamban. Yan po ang tinig ni Senate Committee on Basic Education, Ways and Means, Chairman Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Ay, pag-usapan natin ng bigas. Ito, isang report. Rollout ng murang bigas sa Bacoor, Cavite, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging available sa buong bansa ang murang bigas. Ito'y matapos pangunahan ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng 20 pesos kada kilong bigas sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite. Ngayong umaga ho yan naganap at maaga pa lamang ay mahaba na ang pila ng mga residente para makabili ng murang bigas. Sa ngayon, paliwanag naman ng administrasyon, ang murang bigas ay para lang muna para sa mga benepisyaryo ng 4-piece, senior citizens, mga PWD at mga single parents. Pero kahit daw hindi taga Bacoor ay pwedeng pumila at makabili ng murang bigas, kaya kahit individual o kada individual daw ay pwede makabili ng hanggang 10 kilong bigas. Kabuang 500 sako ng murang bigas ang nilaan ng DA para naman sa rollout ng murang bigas program sa Bacoor ngayong araw. May ilang lugar sa Cavite ang nauna nang nag-alok ng murang bigas tulad na lamang ng sa Dasmariñas, Cavite, kung saan ito mabibili sa mobile kadiwa markets na bumibisita naman sa iba't ibang barangay tuwing Huwebes at Biyernes. Meron na rin kadiwa center sa Nahi, Cavite tuwing Huwebes naman yan at Biyernes, at una nang sinabi ng Pangulo na ipapakalat ang murang bigas sa buong bansa. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Uy, congratulate pala natin ang ating bagong commissioner ng Bureau of Customs, si Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan. Alam niyo yung balita rito, parang nagkagulatan yata eh. Siya yata hindi niya alam na siya i-appoint sa BOC. Sana makausap natin. Magkano ba ang target ng BOC ngayon na Ate Juday? Ha? Magkano ba ang target ng BOC ngayong taon na to, ha? At ano nangyari dito sa dating commissioner? Wag na natin pag-usapan yan. Basta may bago tayong commissioner, ha? Sa katauhan ni Ariel Nepomuceno. Magkano kaya ang... alam nyo, pagka may bagong commissioner dyan sa isang ahensya ng gobyerno, merong masisibak dyan. Sigurado yan. Merong masisibak dyan. Maraming masisibak dyan. Siyempre, ang ilalagay mo dyan, yung mga tao may tiwala ka, kilala mo nang nagtatrabaho. So, sa mga taga-BOC, merong mawawala sa inyo. Diba? Lagi naman yun diba? Pagka may bagong leader ang bawat ahensya, kahit pa mapa-private, syempre ang dadaling mga tao niyan, yung kanyang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Yan, okay. Siguro, mas maganda kung makausap natin maya-maya ng konti si Commissioner. Ba't ba Commissioner ang pangalan nung ano niya?
Commissioner, ha? Okay. Teka muna, alamin muna natin ang magiging live weather report for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Bakit ba, Gia, sa pagka ang Tagalog ng office, Oh. tanggapan? Bakit? Baka dahil dun dumudulog ang mga utaw. Doon dumudulog. Oo. At saka doon, wala akong sinabing ganyan, ha? Ikaw, hindi kasi, di Doon ba? din papunta yun. Pumunta kayo sa aking tanggapan. Sabi niya ganun, di ba? At O ibig sabihin, pupunta ka sa opisina. Para? Tama? Para? Di ba? Pupunta ka sa aking opisina. So yung opisina na yun, kasi yung opisina, Espanyol yan, di ba? Opisina, Ayata. opisina, di ba? Ayata. O, office. Pero ang Tagalog niyan, Ano? Ang Tagalog niyan. ano? Tanggapan. Kung saan? Bakit ba, no? Sa'yo na lang kasi manggaling. Huwag sa akin. Hindi kasi talagang ginagamit ho yan. Oy, sa mga bata na, na nakikinig at nanonood, talagang ganyan ang ganyan ang tanggapan dyan. Hindi, yan talaga ginagamit. Di ba? Tanggapan. Yan ang ginagamit talaga. Tanggapan. Bakit? May problema ka ba sa tanggapan? Wala! Ganda nga yun eh. Maganda ba? Tumatanggap. Oh, di ba? Pangit, Ayoko di ba? lang, dumedar lang Oo, naman okay lang. Alam mo, okay na ako doon sa opisina. Oo, mas maganda yun. Huwag na yung tanggapan. Iba yung Kahit dating anong ahensya ng gobyerno, tanggap. pagka may opisina, basta sa Tagalog ang tawag doon tanggapan. Iba talaga yung dating. Iba, di ba? Iba. Oy. Iba. Huwag na natin gamitin. Opisina na lang. Okay na yun, kahit Espanyol. Di ba, no? Kasi Tagalog, tanggapan. Ba't kasi tanggapan? Kasi nga. No, hindi. Wala ako dyan, ha? Ayoko. Ito na ang ating live weather report, girl. Si Gia Rafael. Eto, for today's video, may LPA na naman pong binabantayan ngayong araw, July 2, na huling namataan sa layong 230 kilometers sa east of Tuguegarao City, Cagayan. At itong LPA na to ay nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility at may high chance na maging isang tropical depression within the next 24 hours. Pero bukod dyan, ang southwest monsoon o hanging habagat nakakaapekto ngayon sa central at southern Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao na maaari namang magdala ng mga pag-ulan. Pero may tropical depression po na huli namang namataan sa layong 2,680 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. May lakas ng hangin na aabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot ng 70 kilometers per hour. Samantala, TC threat potential tayo week 1 June 30 to July 6. May TCLV1 nga na nasa loob ng PAR na may low to moderate chance naman na maging isang tropical cyclone. Bukod dyan, may TCLV2 rin na maaring sumulpot sa northeastern boundaries ng TICAD at na may low chance na maging isang tropical cyclone. Pagdating ng week 2, may TCLV3 na maaari ring sumulpot sa eastern boundaries ng TICAD at PAR na may low chance na maging isang tropical cyclone. Samantala, meron tayong weather advisory, asahan po na maaaring ulanin ang Apayao, Cagayan, Kalinga at Isabela. Pero ito na, Metro Cities, asahan po ang kulog at kidlat for 3 days straight sa Metro Manila, Thursday to Saturday with 26 to 30 degrees Celsius. Metro Cebu, asahan po mga pag-ulan Thursday and Friday na may kasamang kulog at kidlat, pero may chance naman na magpakita ang araw on Thursday. Pero inyo pong Saturday ay good news naman dahil ayon sa forecast ay fair weather po tayo, 26 to 33 degrees Celsius. Magpapakita yung araw? Bakit? Nagtatago? Pwedeng magtago pag umuulan. Bagay. Tago siya. O, Metro Davao. Papuntahin mo yan sa tanggapan ko. Anong matatanggap nito? Metro Davao, fair weather po kayo on Thursday and Friday. Pero ang inyo pong Sabado, uulanin with thunderstorms na may chance rin naman na umaraw. 25 to 33 degrees Celsius ang expected temperature dyan. Samantalang araw po sumikat kaninang 5:31 a.m. At asahan ng paglubog mamaya-maya lang po ng 6:29 p.m. At yan po muna aking latest weather Ba't report. malulubog pa yan kung sisikat din kinabukasan? Eh di ba ganun daw ang buhay talaga? Parang gulong. Na talagang gusto mong diba? pumunta tayo dyan, ha? Wag na. I-research mo, ha? Bakit Alin? tanggapan ng Gagawa- other term ng opisina, ha? Gagawa mo na explainer yan. Sige, bukas. Tanggapan. Samantala, araw po lulubog. Mamaya 6:29 Para sa inyo mga PM. kailangan, pumunta sa aking tanggapan.
at doon tatanggap. Na matatagpuan sa, Saan? o biro mo binigay pa yung address ng tanggapan. Wag na! At yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Pinag-uusapan natin yung mga estudyante kanina. Ito mga estudyante, may pasok na raw kayo tuwing Sabado. Lo. Ano na ba nangyari doon sa assignment? Di ba dati bawal magbigay ng assignment sa mga bata? Ano na nangyari dyan? Meron na bang bagong polisiya diyan? Nagbibigay ba ng mga assignment? Alamin natin. Siguro sa mga susunod na araw. Pero ito, mga estudyante, may pasok na rin daw tuwing Sabado. Is it a fact or fake? Alamin! Ngayong pagsisimula ng school year 2025-2026, ilang updates o pagbabago ang unti-unting iniimplementa sa kurikulum tulad ng pagbabawas ng subjects sa senior high school. Kaya naman, kamakailan ay isang post ang umiikot at nagva-viral. Magkakaroon na rin umano ng pasok ang mga estudyante sa elementary at senior high school tuwing Sabado. Kumpirmahin natin yan kung totoo dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ Fact or Fake. Isang post na may logo ng Department of Education ang nag-viral sa social media dahil sa kalakip nitong mensahe na may pasok na tuwing Sabado ang mga elementary at high school students. May kasama rin itong link para daw makita pa ang ibang detalye patungkol sa balita. Ngunit nang siya sa atin, kapag binuksan ng link ay mapupunta lamang sa isang e-commerce website. Bukod dyan, pinasinungalingan at naglabas na rin ng anunsyo ang DepEd na walang bagong polisiya na nagsasabing may pasok na tuwing Sabado. Kaya ang trending post na may pasok tuwing Sabado ay fake. Ayon pa sa DepEd, tanging sa kanilang official Facebook page na DepEd Philippines lamang nanggagaling ang mga opisyal na anunsyo at impormasyon tungkol sa basic education. Kasabay niyan, nagpaalala rin ang ahensya na ugaliing suriin muna ang mga balitang kumakalat online bago ito i-share. Para sa Fact or Fake, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Oy, isang reminder lang po isang reminder lang po sa ating mga kababayan diyan na huwag pong matakot, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po kayo ng sakit. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan po ang inyong kalusugan. Kalusugan mo, kalusugan ko. Lahat tayo ay miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon na dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Ito pa lang si Commissioner Nepomuceno galing na rin ng BOC pala eh. Ako ay nagche-check ng kanilang background dito. Dati pala 2017-2018 no? Tama. Taga po tayo ng isang report. Barangay Poblacion, Malasiki, tumanggap ng kagamitan medikal. Saan yung Malasiki? Pangasinan? Pangasinan ba yan? Barangay Poblacion, Malasiki, tumanggap ng kagamitang medikal at pang-rescue mula sa PCSO. Alamin natin ang report ni Maine Barreto. Maine, go! Tumanggap ng iba't ibang kagamitang medikal, pang-rescue at hygiene kits ang Barangay Poblacion, Malasiki, Pangasinan noong June 27, 2025 sa turnover ceremony na isinagawa sa PCSO Main Office. Pinangunahan ni PCSO Assistant General Manager Arnel Casas ang pamamahagi kung saan formal na tinanggap ni Barangay Chairman Francisco Mejia Jr. ang mga
kagamitan kabilang ang trauma bags, searchlights, rescue ropes, stretcher, handheld radios, oxygen tanks, life jackets, helmets, BP apparatus, glucometers, thermal scanners, pulse oximeters, canes, at hygiene kits. Isinagawa ang donasyon sa ilalim ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO bilang bahagi ng kanilang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan at pangkaligtasan ng mga komunidad. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Si Angelo pala yun. Hindi si Larmaine Barreto. Bira kayo. Baka magalit sa akin yung nanay ni Angelo Bainyo. Ay, hindi pala. Asawa. Hoy, teka muna. Alam nyo ba ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, tuloy ang mga balita at impormasyon, mga reports. Eto, tanggap mo tayo ng isang report. Panukalang legislated wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor muling isusulong. Dahil 50 lang ang natanggap sa Senado. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega. Bueno at Sally, go! Muling isusulong sa 20th Congress ang panukalang batas na naglalayong itaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa magkakahiwalay na panukalang batas ni Senator Loren Legarda at Senator Joel Villanueva, pinatatakda ang living wage sa halip na minimum wage lamang. Sa paghahain ng kanyang panukala, binigyan din ni Legarda na ang living wage ay makatarungan at disenteng pasahod na dapat makatutugon sa pangunahing pangailangan ng pamilya ng manggagawa na kinabibilangan ng wastong pagkain, damit, tirahan, healthcare at edukasyon ng mga anak. Panahon na anyang i-review ang pamantayan at basihan ng sweldo at benepisyo ng mga manggagawa dahil 1989 pa noong isinabatas ang Labor Code at hindi na ito akma sa kasalukuyang sitwasyon. Sa hiwalay namang panukalang batas ni Senator Robin Padilla, pinadadagdagan ng 150 pesos ang daily minimum wage habang 100 pesos ito sa bukod na panukalang batas ni Senator Bongo. Sa hiwalay na panukala ni Senator Amy Marcos, isinusulong naman na gawing pantay-pantay ang minimum wage sa buong bansa at gagamiting batayan ay binibigay sa National Capital Region. Nakapila naman ang panukalang batas ukol dito ni Senator Juan Miguel Zubiri, Senator J. Vijercito para nga sa legislated minimum wage hike. Matatandaan na sa nakalipas na 19 Congress, naaprubahan ng Senado ang 100 peso daily minimum wage hike habang 200 pesos naman sa Kamara, pero hindi ito naisabatas dahil hindi nagkasundo ang dalawang kapulungan kung saan hindi na nakapagsagawa ng Bicameral Conference Committee meeting dahil salat na sa panahon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kanina, nasabi ko sa inyo na may bago ho tayong commissioner sa Bureau of Customs, BOC. At, ang pag-uusapan ho natin, mga pagbabago siguro, mga bago dyan sa BOC. Kasabay ng pagkakatalaga kay bagong commissioner, bagong BOC commissioner, si Mr. Ariel Nepomuceno. Nasa linya po natin. Magandang araw po. Magandang umaga din po, Sir Dennis at ating mga kababayan. Alam mo, Sir Ariel, pang ilang interview mo na to? Marami na. Hindi po, pang tatlo ata, pang-apat po. Nako. Kasi marami po tumawag, kaya lang, busy ho talaga. Oo, nako, maraming salamat to sa pagtanggap ng tawag sa DWIC. Malakas kami sa inyo, ibig sabihin, Com. At may mga sa OCD, sa Civil Defense na nakapending po doon. Oo nga, tama. May mga coordination din kami sa OCD before. Kayo pala ay dating galing na rin ng BOC, Com. Opo, although nag-resign po. Ay, nawala si Com.
Hello? Opo. Go ahead. As you were saying po, Opo. go ahead. Kayo po ay nag-resign dati. Anong taon po ito? 2017. Kay Digong po. Kay President Digong. Oo. Nag-start po ako. Panahon na po yun. Under kay General De La Peña. Okay. Yung resignation po ninyo noon ay irrevocable? Irrevocable po yun. Sige, hindi na natin huhukayin yan. Tayo munang, totoo ba Opo. itong lumalabas sa research, Com? Kayo'y, hindi nyo alam mismo na kayo'y ma-appoint? Parang, ano ibig sabihin ng nagkagulatan? Mga indications po na parang po from BOC. Pero wala akong finality. Siyempre, alam nila po ang Nako, hindi ganun kaganda. Com, bigyan nyo kami ng mga 20 seconds, tatawagan namin kayo ulit kasi hindi ganun kaganda yung linya eh. Baka sa amin ho ang Sige po, problema. sige po. Guys, tawagan ulit si Commissioner at hindi kagandahan ng kanyang signal na pumapasok dito sa atin. Ayos na lang, ha? Kunwari, pwede nating ayusin. Tapos tawagan na lang ninyo. Itong si Commissioner. Ang sabi ko kasi sa lumalabas sa balita, parang nagkagulatan siya mismo. Ha? Ako ang magiging Commissioner ng Bureau of Customs? Talaga? Ang kagandahan dito kay Sir Ariel, ito kay Commissioner, siya'y galing din ng BOC. So, kahit papano, aware na siya sa mga problema diyan. Nandiyan na ba? Ringing pa lang, ringing. So kahit pa paano, meron na siyang background. Meron na siyang background sa mga problema dyan sa BOC. Alam nyo naman, pag-uusapan pa ba natin pagka BOC? Ngayon, ang itanong natin dyan, paano lilinisin meron pa pala ako itatanong kay Commissioner. Magkano kaya ang target nito? Magkano kaya target for the year dito kay Commissioner? So ibig sabihin, galing na si Commissioner dyan sa BOC, alam na niya yung mga pasikot-sikot diyan. Naku, delikado kayo. May alam si Commissioner diyan at hindi nyo basta-basta mabibilog siguro si Commissioner. Matindi pala, galing na pala yan dyan. At galing din siya ng OCD. Meron pa tayong gustong itanong. Okay na? Andiyan na ba? Wala pa. At isa pa sa mga gusto nating itanong dito kay Commissioner, since na bago si Commissioner, baka may dalang tao. So ibig sabihin, baka mamaya yung iba dyan, umaasa na magtutuloy-tuloy ang kanilang trabaho, baka mamaya magdagdag o magpalit ng tao itong si Commissioner. Syempre, pangkaraniwan lang yan, yung may dalang tao. Nasa linya na ulit. Com, please come back. Opo. Yun. As you were saying, Commissioner, kayo ho'y nagulat din nung na-appoint kayo? Meron naman po mga indications na baka ilipat nga po dahil tinatanong-tanong po ako anong magandang gawin sa BOC. Nagre-report naman po ako. Kasi ang inaakala ko kung malilipat man po ako baka mga bandang Disyembre pa siguro kasi may mga inaasikaso po tayo sa civil defense talaga. Opo. Doon nga yung paghahanda natin sa Canlaon, sa Baguio, sa Lindol. Kaya anyway, nandyan na po rin naman yan. May mga pinag-utos naman po si Pangulong Bongbong na napakalinaw. Dalawa po yung pinaka gusto niyang gawin ko kagad. Una-una, ihabol po yung ating tamang collection po ng buwis. Dahil medyo deficit po tayo. At pangalawa, yung tinatawag po natin good governance, talagang gusto niya na maging mas maayos po yung pagpapatakbo po natin ng BOC. May mga naman po yan, Sir Dennis, may mga solusyon po. Hindi po madali, pero alam mo, pag yung kasabihan, pag ginusto naman po, may paraan naman po yan. Tama. Una-una, ang dapat po natin gawin talaga dyan, yung fully digitalized na po talaga yung sistema. Tama po. Yun po talaga yun eh. Yung pag dumating po yung panahon, halimbawa na digitalize yan, kahit ako commissioner, sample lang po to, sample lang. Sige po. Kahit gustuhin kong gumawa ng mali, mahihirapan akong mag-utos ng mali. Yung ganun po dapat ang sistema. So ibig sabihin yung mula sa pagpa-file. Ibig sabihin, Commissioner, kukunti na lang ang human intervention, digital na lahat. Dapat po 100% walang human intervention po talaga yan. Ang human participation na lang po, kayo pong yung mga mismong importer
para hong ATM bank yan, bank machine, ano? Pupunta kayo sa sarili nyo computer sa opisina ninyo, yung scan copy, ina-apply niyo, pipindutin niyo po doon, alin yung mga transaction na gusto niyo, yung hanggang pag-assessment, pagbabayad, fully digitalized. Ginagawa naman po yan sa ibang bansa, kailangan lang po nating i-adapt. So, pag na-set up yung sistema na yan, 100% human intervention, halos wala na. Magkakaroon lang po ng human intervention kapag nagkaroon po na talagang malaking problema. Doon lang po yung pagkakataong meron kayong makakaharap na taga-empleyado po namin sa BOC. Pero bihirang-bihira po dapat yon kasi sistema na po. Ibig sabihin, digitalized na. Kasama po ang banking system. Alam nyo, ang mga bangko, napakalaki po ng mga pangalan yan. Hindi naman po yan gagawa ng mali. Kailangan lagi po silang tama at malaki po mawawala sa kanila kapag nakasama po sila sa mali. Yan po unang-una natin gagawin dapat. Pangalawa po, pinag-aaralan ko ito, no? Pero sa akin personal na paniniwala, sa ngayon, pangalawang araw ko pa lang naman, yun pong tinatawag na PLSR, yung Pre-Loading Shipment Survey. Ang ibig sabihin po niyan, mula sa pinanggagalingang bansa ng kargamento, isinasabit po dito sa Pilipinas yung digital copy. Upang yung darating dito sa Pilipinas, dapat kung sinabi mong worth 10 million pesos yung kargamento mo, 10 million yon. Kung sinabi mong 10 tonelada ng ganitong item, hindi nababago po yung kahit gustuhin. So maganda-ganda po yung ganung sistema. Yan, pag naisita po natin yan, mas makakahinga na yung tamang buwis po ay napupunta po sa talagang kaban po ng bayan. Kailangan po natin ayusin dahil tanggapin na po natin, hindi po tayo mayamang bansa. Kailangan po natin talaga yung bawat kita nung binabayad po natin na pupunta po sa tamang, tamang bulsa po. So para ho magamit na ho ng bansa. Kasi nangungutang na po tayo, 16 plus trillion na ating utang. Yes. Ayoko po makadagdag ako sa problema. Oo, maganda ho yan. Lalo na yung pag-digitalize ng service at hindi pa nakakarating ng Pilipinas, alam na ninyo yung data. Pagkaganyan po mga pagbabago, ang gagawin po natin sa Bureau of Customs, meron hong tatamaan diyan, Sir Ariel. Yun lang talaga. Ganun po talaga. Willing naman po akong harapin yan. Hindi naman po tayo, alam mo, hindi po talaga, lahat ng klaseng pagbabago, meron naman po talagang masasaktan or di matutuwa. Sana na lang po, yung mga sapat ang ating pagmamahal po sa bansa, tulungan nyo na lang po ako. Ganun po talaga eh. Opo. At pagka ho, bago ang pinaka-bossing ng isang ahensya, kahit saan naman po, kayo po yung magdadala ng tao galing sa labas? Kailangan po yun. Kailangan po natin yun. Una-una po, hindi po sa may binibintang po tayo. Marami rin naman pong napakabait at maayos pong empleyado ng ating BOC. Kaya lang, meron pong mga expertise na kailangan po naman na yung mas magaling sa akin, ibit-bitin ko naman. Halimbawa, yung sa technical expertise, yung mismo assessment, napaka-technical niyan. Niyaya ko po ulit yung kaibigan ko. Yun nga lang po, alam ko yung mapapagalitan siya sa Department of Trade. Assistant Secretary DTI. Po yun doon. Minsan na-i-interview nyo rin po yan, si Assistant Secretary Agaton Overo. So, sinama ko, pumayag naman. Kukunin nyo si sa DTI. Nanumpa na po, alam ko, papagalitan. Sorry na lang po sa DTI. Sorry po talaga. Kailan ho siya nagsimula? Kasabay ko po kahapon. Okay. Kasama nyo. Aside from this guy, sino po mga kasama ninyo? Yun nga lang po, nakakaya po sa aking sariling opisina sa OCD, kailangan bitbitin ko yung aking dalawang abogado ron upang lahat naman po ng aking papeles na pipirmahan ay tama. Siyempre, importante naman pong gagawin ko po yung tama. Ayoko rin naman magkaroon ng kaso. So, dala ko po yung dalawang pinagtitiwalaan ko pong abogado. Konti lang naman po. Kasi marami naman po akong kaibigan na nasa loob na ng BOC na maasahan po rin naman natin. So, nagpalit na po tayo rin ng Deputy Commissioner for Enforcement. Meron akong matikas na dating retired general na kaibigan din na alam kong maasahan kong tulungan ako. Si Deputy Commissioner Noli Batan. Po yan? May dibdib yan. Kailangan ko mas matapang sa akin.
Tayo may konting tapang tayo, kaya lang yan, mas matapang sa akin yan. Oo nga, So, pero marami kayong pinili. Kailangan po. Kailangan kasi may tiwala kayo sa kanila eh. Oo. Kailangan po para mabilis po yung ating transformasyon. Kasi, again, kulang po yung kasalukuyang deficit po tayo ngayon sa BOC. Gusto ko pong makahabol na kagad. Yan ang utos talaga ni Pangulong Bongbong. Habulin na hanggat kaya po itong taon na to. And then siguraduhin po natin yung next year, 2026. Don't confident po ako sa 2026. Ma-achieve po natin yan. Opo, kasi kayo magpaplano. Regarding po sa target ngayong 2025, magkano ba target natin at nakakamagkano na tayo this year? Ang initial report sa akin kasi, ang official target natin, 1 trillion plus po yan. Less than 1.1. Next year, 1.1 trillion. Kaya lang po, yung nakita kong figure kahapon, pinapavalidate ko lang. Nasa vicinity pa lang ho ng 400 billion, malayo po eh. Malayo pa, sa katotohanan. Although may panahon pa naman kasi July pa lang naman po, no? Subalit dapat kung ikukumpara sa nakaraang taon, dapat hawig man lang o kapareho tayo na nakaraang taon, kumpara sa dating taon po, medyo kulang din kung doon ikukumpara. Kaya maghahabol po tayo talaga. Kaya sana'y nawa ng mga ahensyang nakuha ng taon. Kailangan po natin maghabol talaga. Importante yung ating buwis eh. Oo, tama yun. Okay, Commissioner, alam kong magiging challenging ang inyong mga susunod na buwan at mga linggo, mga buwan ng araw po ninyo. Kung meron po kayo na gustong linawin, meron po kayong issues, tawagan nyo lang po ang DWIZ at bibigyan po namin kayo ng sapat na ere para makapagpaliwanag dahil alam ko magiging challenging po yan, Com. Salamat po. Saka dapat tulungan niyo ako. Dati po akong kolumnista ng Business Mirror. Ganun ba? Nung nabubuhay po si Ambassador Chua. Ano po yan reserve officer po namin yan. Colonel po yan sa ating armed forces. Wala. Obligasyon pala to. Tulungan talaga tayo. Kailangan ko po talaga ng tulong po. Okay, Com. Maraming salamat and congratulations. Salamat din po. Thank you po. Thank you very much. Bagong Bureau of Customs Commissioner, si Commissioner Ariel Nepomuceno. Ronda Pilipinas ang ating oras. 9 na minuto pa bago mag-11 ng morning. Meron tayong sale alert. Ayan. Doon sa mga gustong mamili, sale alert. Paparating na ang hashtag end of season sale sa SM Supermalls hanggang 70%. 70%. Naawa na tuloy ako kay Bam eh. Hanggang 70% upang makuha ninyo sa home, electronics at fashion. Hanggang 70% off sa home, electronics at fashion. Mag-upgrade at refresh ang inyong mga wardrobe sa biggest sale ng taon. Ang hashtag end of season sale at SM ay nagsimula noong June 27. Hanggang kailan to? July 6 sa lahat ng SM malls nationwide via satellite. Nationwide lang sa lahat ng SM. Kaya sugod na po sa lahat ng SM. Ronda Pilipinas. Sports tayo, Signal HD Spikers wagisak straight set sweep kontra Creamline Cool Smashers sa 2025 Premier Volleyball League. Sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagwagi ang Signal HD Spikers laban sa 10-time PVL champion na Cool Smashers sa straight sets na may score na 25-22, 25-18, 28-26. Nanguna si Erica Santos para sa Signal na nagtala ng 18 points na may 14 attacks, 2 blocks at 2 ace. Habang sinuporta naman siya ni Lalong Isip na may 15 points. Namayagpag din si Jel Cayuna sa playmaking na may 22 excellent sets at 5 points. Sa Creamline, si Michelle Gumabaw lang ang naka-double digit na may 11 points. Si skipper Eliza Valdez ay nagtala ng 9 points at 9 excellent receptions. Habang nagambag naman si Gemma Glanza ng 8 points. Sa ngayon, nananatiling undefeated ang Signal sa Pool B na may record na 3-0 at unang natalo ang Creamline sa pre-season. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama.
Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Lara Kigaman, isang preschool teacher na sa Canada. May asawa dito ngayon yan. Di ba may asawa yan dito sa Pilipinas? Yung artista din. Show is spotted mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, isa ng preschool teacher sa Canada ang beauty queen na si Lara Kigaman. Ito ang kinumpirma mismo ng dating Miss International 2005 sa pamamagitan ng kanyang social media account. Ayon kay Lara, kasama niya nag-migrate sa Canada ang kanyang buong pamilya, kasama ang kanyang mister na si Marco Alcaraz at kanilang 3 anak noong 2024. Dream come true daw ang nangyari sa kanila, lalo na ang pagtatapos niya ng kursong Early Childhood Education sa Langara College sa Vancouver, Canada. Sa Canada na rin umano sila ikinasal ni Marco kung saan doon na rin nakatira ang kanyang ina noon pang 2011. Ngayon daw isa na siyang preschool teacher at mayroon siyang 4 na klase ng preschool. Sinabi pa ni Lara na iba-iba ang age group na nahahawakan niya na para sa kanya ay okay na okay dahil masarap sa pakiramdam. Sa interview sa Beauty Queen ng Omni TV, sinabi nito na napakasarap sa feeling na iba-iba ang level ng mga nakakausap niyang bata. Ngunit inabi ni Lara na hindi madali ang maging preschool teacher sa Canada pero no regrets daw siya dahil feel niya ang pagtuturo sa mga bata. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Ang ating patamag quote of the day, sa tamang panahon, darating din ang para sa'yo. Pero pag may asawa ka na, tigilan mo na yan. May mga tamang-tamang, ay nako, tigil-tigilan nyo na yan. Okay. At yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na tambalan. Yes, yo, Topacio with me, Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita ngayong anak ng Pasig. Pasig Day. Maraming salamat. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang